pong mga kababayan, mga ka-RSP na mayroon na pong asawa o nasa relasyon, mayroon na po kayong partner. Minsan sabi nila, may mga damdaming daw mahirap unawain. Naranasan nyo na ba yung biglang kilig o spark? Pero sa isang tao, ibang tao, kahit ikaw po ay committed na, merong mga ganyan na naa-attract sa iba kahit mayroon ng partner. Maging yung mga kasama natin sa studio ngayon interesado sa topic na ito. Pero eto mga ka-RSP, normal nga ba yan at ano ang epekto niyan sa isang relasyon? Ngayong umaga, makakasama po natin ang isang psychologist na si Dr. Imelda Virginia Villar para talakayin ang limerence. Kung ano ito, bakit ito nangyayari, at paano ito dapat harapin bilang mag-partner o mag-asawa, alamin po natin yan. Doktora, magandang umaga po. Si Diane at Audrey po ito. Morning! Good morning! Good morning! Good morning sa inyong dalawa at sa lahat ng mga nanonood ng maagang-maaga sa inyo. Yes po. Thank you for waking up early today, Dr. Villar. At napaka-interesting yung pag-uusapan natin. Pero sa iba po na medyo bago po dito sa terminong limerence, Doktora? Ano po bang ibig sabihin itong limerence? At paano po ito naiiba sa simpleng infatuation o kaya naman yung pagkakaroon ng crush sa iba, Doc? Okay. Actually, para siyang infatuation, no? Pero kasi ito parang masyado kang nagiging obsessed. Masyado kang nafo-focus doon sa love object mo, tapos laging iniisip-isip mo yung buong araw, parang ganon. Laging nasa mind mo siya. Pero ang nakakaiba nito, parang talagang focus mo lang ay magustuhan ka niya. Pero may uncertainty ka na magugustuhan ka niya. Kaya lahat ginagawa mo para makuha mo siya. Ang focus mo talaga is baguhin yung sarili mo, gawin mo yung sa palagay mo magugustuhan niya. So isineshape mo yung iyong pagkatao sa tingin mo na kanyang gusto. Okay. Yun nga lang ang problema. Meron ka ng partner, committed ka na, tapos medyo nadidistract na yung buong araw mo dahil dito sa sinasabi nga ni Doc na love object or limerence object, if I'm not mistaken. Kaya nga, baka may mga pagbabago na nahalata na rin ng partner mo dahil nag-iiba ka na Pero sa kaunawaan po ng ating mga tagapanood, Doktora, ano po ba yung mga palatandaan na ang isang tao ay nakakaranas nitong tinatawag na limerence? Okay. So, ang nangyayari dyan, masyado mo siyang laging iniisip to an irrational level na, obsessed ka sa kanya. Pagkatapos, parang alam mo na mahirap siyang makuha, mahirap siyang ma-fall in love, pero talagang pinagpipilitan mo pa rin na i-attract siya. Pagkatapos, konting tingin lang niya sa'yo, konting bati lang, ganun parang minamagnify mo na wow, gusto niya rin ako. Okay. Wow, siguro attracted na rin siya sa akin. Halimbawa, 5 kayong tao, tapos binati kayong isa-isa, bawat isa sa inyo, 5 kayo, pero ang tingin niya special, yung pagkatingin niya sa'yo. Special, yung tono niya, pagbati niya sa'yo. Parang ganon. Okay. So may mga nakikita ka na attraction niya sa iyo. Alright, so binibigyan mo ng extra meaning, Parang ganon ang pagkakaintindi ko dito kay Doktora. Alright, bakit po kaya may mga taong nakakaranas po ng ganitong limerence? Kahit sila po ay nasa isang committed na relasyon na, o siguro po kasal na rin po sila. Meron po ba itong connection, Dok, sa sinasabing mga unresolved issues sa isang relasyon, Dok? Actually, hindi dun sa relasyon niya, dun sa asawa niya o sa partner niya, kundi issues niya bilang bata. Okay. Nung lumalaki siya, maaaring nakaranas siya ng naiwan-iwanan siya, hindi siya secure sa kanyang relationship sa mga magulang o sa nag-aalaga sa kanya. So yung mga insecure attachments niya, noong bata pa siya, parang biglang lumalabas uli habang lumalaki siya o tumatanda siya. Kaya parang hindi siya kontento sa isang babae o isang lalaki, yung ganon. Pero nababawasan din naman to, parang may attractiveness lang na. Pero minsan panandalian, pero minsan lifetime.
yung kanilang attraction. For as long as hindi pa nila nakukuha yung partner na gusto nila. Okay, doktora, sinabi mo no, na maring epekto ito ng kabataan nila. Hindi po kaya insecurities na rin na dahil hindi siya nagugustuhan ng karamihan noon, ngayon na marunong na siyang manligaw o kaya niya ng, alam mo yun, magsalita, makipag-usap sa mga babae o sa lalaki, dito niya ngayon ginagawa sa panahon na kung kailan meron na siyang karelasyon. Maari, pero hindi pa yan laman ng pag-aaral, no? So magandang tingnan din yan. Maaring because nga he was very insecure, lagi siyang nababasted noon, para ngayon gusto na niyang patunayan na kaya niyang kunin kahit na ilang babae. Pero iba yun, yung iba yung nararamdaman kasi merong mga iba na tinatry nila patunayan na talagang sila ay magaling na lalaki, magaling silang manligaw, makakakuha sila ng gusto nila. Pero hindi yun sa limerence talaga, obsession. Okay. Hindi, yung talagang parang gusto nilang makuha yung taong yun at laging nasa isipan nila. Hindi Okay. katulad ng mga na-insecure na nabasted. Parang ang point lang, hindi nila gusto, hindi sila obsessed dun sa taong yun. Pero gusto lang nilang makuha para patunayan yung kanilang pagkalalaki, kanilang kagalingan. Pero yung sa limerence kasi, parang masyado kang obsessed, buong araw iniisip mo yun, iniisip mo kung paano mo makukuha. At yun nga, minamagnify mo kapag naramdaman mo na mukhang interesado na siya sa akin. Okay, so the way I understand it, Dr. Villar, itong limerence na to is not healthy at all. It is not good for the It's not. individual. So, paano po niya ito makokontrol or mababawasan man itong limerence na ito? Kasi, number one, may partner ka na, committed ka na, dapat nga. yung attention mo hindi nababaling o nadidisturb dahil Tama. dito sa love object mo na ito. So, ano yung mga pwedeng gawin ng nakaka-experience po nitong limerence na ito, Doc? Okay. Dapat maging aware ka na ito ay limerence. Dapat maging aware ka na ito ay walang patutunguhan, no? At dapat maging aware ka na kasi pati trabaho mo minsan naaapektuhan pati pakikitungo mo sa ibang tao, pati pamilya mo, pati kasama mo sa trabaho, naaapektuhan. Bakit kamo? Kasi kung minsan pag hindi ka pinansin ng taong gusto mo, yung limerent object mo, pagka hindi ka pinansin, parang sirang-sira na yung buong araw mo. Ang init na ng ulo mo, hindi ka na makapagtrabaho. So tingnan mo rin kung ano ang nagiging epekto sa'yo para malaman mo na dapat mo nang tigilan yon. Okay. No? Tingnan mo kung paano nasisira ang buhay mo sa iba't ibang aspeto. Ganon. Tapos alamin mo na talagang wala namang patutunguhan ito, lalo na kung may asawa ka, may pamilya ka, walang patutunguhan. Tapos maganda mag-exercise ka. You know, you do self-care. You do self-care. You try to focus on what you're doing. You enjoy yourself in other ways. Pagkatapos maging mindful ka. Maging mindful ka kung kailan mo siya laging iniisip at you do thought stopping. Pigilin mo yung pag-iisip mo. You thought switch, ibahin mo yung iniisip mo. Pag iniisip mo na naman yung taong yon, ibahin mo. Ibaling mo ang sarili mo sa ibang bagay. Okay. Tapos focus on the positive aspect of your love, your true love, no? Your wife, your children. Focus on what you're getting out of it. Kasi kung minsan, ang nangyayari, nafo-focus sila dun sa negative ng asawa. Ay, yung asawa ko hindi ganito, yung asawa ko hindi ganito. Hindi nila nakikita yung kabutihan ng asawa. Dahil kino-compare nila doon. So, kailangan mabalik sila dun sa mga positibong qualities at mga gawain ng kanilang partner or wife. Well, may naalala ko din na kanta dito, no? Yung kay England Dan and Janford Ano yun? Coley, It's Sad to Belong.
No? Yung lyrics nito Hindi. parang It's happy to be belong to someone else. Kasi dapat wala kang limerent object. Ito Oo. talaga si Audrey eh. ito, Doktora. Doktora. Panghuli na lang. Panghuli na Kailangan lang. po ng personal counseling Oo po. nga. Ni Audrey. Hindi mapigilan si Tian. Panghuli na lamang po, Doktora, ano po yung inyong may papayo sa mga couples para mapanatili ang kanilang spark at intimacy sa kanilang relasyon at hindi na na-attract sa iba? Okay, of course, yung sabi nga, support, understanding, love, yung hindi mo kinokontra lagi, and then looking for the positive qualities nga of your partner, no? And then appreciating that, celebrating life together. Kasi minsan yung mga couples, nababurden sila ng responsibilities nila. Nafo-focus sila dun sa mga kakulangan nila sa buhay, mga problema nila sa buhay, nawawala yung romance. So, kailangan din, magde-date pa rin sila, Yan. may me time sila as a couple. No? Yung hindi laging kasama yung mga bata. Kasi halimbawa, lumabas kayo kasama yung mga bata, lalo na maliliit, inaasikaso nyo yung bata, hindi yung isa't isa. Okay. So, nawawala yung tenderness ninyo sa isa't isa. Okay, Dok, pahabol lang ano. Kaya- Is it healthy if one person experiencing limerence na sabihin mo dun sa partner mo o asawa mo, is it okay na magkaroon Yung, kayo ng conversation na honesty. gano'n para magkatulungan kayo na, is that okay? It depends on how understanding the other person is. Kasi meron namang mga mature people and they may understand what limerence is, alam nila it's a temporary thing. So pagka ganyan ang partner mo, pwede mong sabihan. Pero kung ang partner mo unreasonable, paranoid, mahirap sabihan yun kasi parang pagmumula ng away yun. Oo, So baka siguro, hiwalayan ka. oo. Well, Oo, lalong magkakagulo yung relasyon ninyo kung hindi mature enough na tanggapin ng partner. Ang ending niyan, dadalhin niyan sa programa ni Senator Rapi Tulfo. No? lalaki lalo. Lalaki Pero lalo. mahalaga yung sinabi ni Dr. Villar kanina, no? You have to be aware. Kasi it all starts with awareness. Para alam mo na yung mga next steps mo on how to combat this limer. So kung nabitin tayo, Yes. sa usapan Dapat kasi yung mga natin. may karelasyon na, parang alam mo yung sa kabayo, Laser focus oo, ka laser lang. focus ka lang, wala ka na Blinders. nakikita sa paligid. Pero siguro maganda ang limerent object mo, yung partner mo. Oo, Okay doon ba lang, yun, doon ka Doc? lang nakatingin. Yung love object mo, yung karelasyon mo, kaya kung saan ka committed. Well, Dr. Imelda Villar, thank you sa pagbahagi po sa amin ng Thank you very much. information about this Thank you. limerence at nakakatulong yung kanyang mga ibinahagi sa atin. Para Maraming makombat. salamat, So, thanks, Doktora. Doc. Thank you very much for the opportunity and good morning.